love you. Pati ang anak natin at magiging anak pa. Sobrang tagal na nga ng video na to at eto nga ay nung nakaraang taon pa noong nag-anak kami sa kasal. At wala talagang pinipili ang panahon dahil malapit na nga ang Pasko ay mag-aanak pa rin kami sa kasal. At sa tinagal-tagal ng aming pabalik-balik dito sa Bicol ay ngayon lang ito nangyari sa amin. At hindi mo aakalain na sa ganito ay magkakaroon ng napakahabang traffic. Sobrang laki ng naging damage ng pagguho ng lupa dito at eto pala yung isa sa mga dahilan kung bakit napaka-traffic dito sa Lupe. Halos 3 oras na nga kaming nakapila at wala ngang galawan. At bawal na bawal din ang mag-overtake dahil kapag nag-overtake ka pagdating sa dulo ay pababalikin ka sa pinakahulihan. Nagtiyaga at nagtiis kami sa 3 oras na traffic hanggang sa malusutan nga namin etong napakahabang traffic. At hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo ng aming pagbibiyahe dahil kung hindi nga kami hahanap ng ibang dadaanan at dedere-derechohin namin itong aming daanan ay aabutin pa nga kami ng 7 oras bago tuluyan naming malusutan ang traffic na to. May mga nakapagsabi rin sa amin na meron ngang ibang daanan at pagkadating nga namin doon sa sinasabi nilang pakana na daan ay meron ngang pumara sa amin. At dahil naghahalong antok, pagod at puyat na nga itong si Daddy kaya naman pumayag na nga itong magpa-guide. At eto na nga yung daan na sinasabi sa amin. Pagpasok pa lang namin ay napakaputik at napakadulas ng daan at higit sa lahat ay napakataas na ahunin. Kaya naman habang binabaybay nga namin ang daan na to ay talaga namang walang tigil ang aking pagdadasal ng mga oras na yan. At sa sobrang kaba ko ay hindi na nga ako masyadong nakapag-video. Pasado alas 8:30 na nga ito ng umaga at medyo humihilab na nga yung aming mga sikmura. Kaya sabi ko kay Daddy ay mag-drive-thru nga kami. Bali 5 kaming magkakasama kaya naman ang ipina-order ko nga kay Daddy ay 5 kape at 5 burger. Para naman kahit papaano ay maibsan nga yung pangangalam ng aming mga sikmura. At mahaba-haba pa ring biyahe ang aming biyahihin bago nga namin marating ang bahay ng aking in-law. Simula dito sa Tagkawayan hanggang sa bahay ng aking in-law ay mga 5 orasin pa. At para na rin hindi nga kami masyadong hapunin sa daan ay sa daan na rin namin kinain etong aming mga in-order. At sa sobrang tagal nga ng aming biyahe ay eto nga at mag-aalas 2 na nga ng hapon kami nakarating dito sa bahay ng aking in-law. At kaagad naman akong sinalubong nitong aking mga pamangkin na may paghalik pa at may pagmano. Napakalamig nga dito sa Bicol kaya naman naabutan ko nga na namamaluktot nga itong aking in-law dito sa kwarto. After ilang minuto naming pagpapahinga ay dumiretso naman kami dito sa bahay ng aking bilas. At dahil sila nga yung parteng lalaki kaya naman hindi nga namin sila naabutan dito. At ang sabi nga nitong mga bata ay kanina pa nga nandoon sa bahay ng kanilang babaysanin. Hindi na rin naman kami nagtagal dito dahil inaantok na nga kami ng mga oras na yan kaya naman umuwi na rin kami sa bahay ng aking in-law. Kaya bago naman ako umalis ay iniabot ko naman sa kanila yung aking pasalubong. Bandang alas 7:30 naman ng gabi habang nagkukwentuhan nga kami at kagigising nga lang namin ni Daddy, dumating naman etong si Linlene na may dalangang pang-ulam galing sa kasalan. Kinabukasan, December 23, eto na nga yung araw ng aming aatin ng kasalan. Yung tinawag na yung ring bearer pero pag nakita mo nga siyang ganito ay talaga namang matutuwa ka nga sa kanyang itsura. At mas magaling pa nga siyang maglakad kesa sa kanyang kapartner kaya naman tuwang-tuwa nga yung mga tao dito sa simbahan. Pagkatapos ay sunod namang tinawag ang bride at yun nga palang ring bearer ay anak nga nitong ikakasal. Taon na rin ang binilang ng kanilang pagsasama at nagkaroon na nga sila ng isang anak. Nagmano lang etong si groom sa mga magulang ni bride at pagkatapos niyan ay dumiretso na nga sila sa harap ni pastor. Okay, isang magandang umaga po sa tanghali rito. Inanyan ko po muna tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At pagkatapos ay nagumpisa na nga sa seremonya etong si pastor. Sobrang ganda nga ng mga naging mensahe sa kanila at pagkatapos niyan ay nagpalitan na sila ng kanilang mga sumpaan. So, I love you. Magsasama.
May taga-punas pa talaga. Sa ano, yung musik na to, tanda ng ating pagmamahala. Habang buhay, kamatayan lang makakapagpalay sa atin. Bagamat medyo masalimuot, pero gusto kong tugunin mo at pwede mo maipangako sa kanya. Dahil sinabi niya na habang buhay, ito ay kanyang mamahalin. Narinig. Ang sensor na to, nagsisimula ng aking pagmamahal sa iyo. Hindi na ngayon, habang buhay. Pati ang anak natin at magiging anak pa. May kasunod na yata ha. May kasunod na. Magiging buong pamilya natin. Andito lang ako palagi. Hirap at ginhawa man. Ako lang laging nakampi mo at ang Diyos. At walang makakapag-iwalay sa atin kundi ang kamatayan. I love you. Nagbigay rin sila ng kani-kanilang mga mensahe sa kanilang mga magulang. Pa. Salamat po sa lago. Saka, yun ako ni si Aldam na gusto kong ipita ko sa iyo. Kaya, thank you po. Saka, sana hindi ako. Salamat po. Si nanay, tatay, anong ibig sabihin? Ano ba gusto yung pabakon ng mga salita sa iyo? Anak. Sa inyong lupa. Sana mapagkaroon sa inyong pangmahabang buhay. Yung po paraan mo. Marami kang pangbaling kaya niyo. Salamat. Kay Sunny. Iyan na din. Mamayo na si Papa. Pero sabihan na lang kung mga panalag ng mga tubista. Upang ko pala. Kasi nga doon sa kamang. I love you, Ma. Yun talaga ni ang pigahalat-halat ni katulipampaw mo. Pasensya na kung medyo na ang tala. Pero aram ko kaplanuhan talaga ni kan Diyos na ngunyan ka mo maghuling ang pagpapatutunin ng mag-agong. Ay may pagluha kung hindi nasusunda sa kaugmahan ko sa Indo na iloob na ni Lord na makasal na ka mong duha. Kaya salamaton pong maray, kaya ang payo ko lang sa Indong mag-agong. Dahil na nindo ito gigibuhon itong mga ginigibo nindong dati na minsan nag-iiwal, nagsusuway-suhay. Aram ko si Lord na ang nagdala sa Indo para mapanatili itong pag-iibanan nindong ito. Saka dalangin ko sa Indong duwa na sana ang pundasyon kang sarong pamilya ang kaguran ng saya. Saka magkaigwa ka mong takot sa Diyos. Yun lamang. Salamat. Nakita ngayon ang aming ginagawa sapagkat ito ang iyong kalooban. Nakatayo kami ngayon sa iyong harapan, sa iyong altar. Nakatotohanan lamang ang siyang nais naming palutangin sa aming kalagitnaan. Kaya po hinahanap kong pera, galing paghahanap buhay, ibibigay ko sa iyo. Bahala ka na magastos ba sa tama lang. Sasabi ko na gagamitin ko ni bako lang para sa sarili ko, kundi sa satuyang pamilyang bilang. Salamat. At pagkatapos naman nilang magpalitan ng kanilang sumpaan ay eto na ang pinakahihintay ng lahat, ang kiss the bride. At mukhang nahihiya pa nga itong si Sunny mag-kiss, kaya naman dinadaan niya na lang sa kanyang kakulitan. At may pagtingin pa nga siya kaliwat kanan. Hanggang sa nainip na lang yung kanilang anak at binilangan na nga sila. Nabilang na yung anak nyo. Congratulations at mabuhay ang bagong kasal. Pagkatapos ay tinawag na nga kaming mga ninong at ninang para makapagpirma. Pang 22 na nga pala namin silang inaanak, kaya naman 22 na rin naming pagpirma.
Fast forward, habang kumakain naman kami dyan, ay umiikot naman itong bagong kasal para sa kanilang paghahanap buhay para magtinda nga nitong kanilang alak. Kung sa amin sa Mindoro ay merong sabitan, dito naman sa Bicol ay meron din silang tradisyonal na ginagawa at eto nga yung pantumina. Nagsasayaw yung bride at groom ng magkahiwalay tapos sasabitan din ng pera. Pwede rin naman yung mga ninong at ninang ang magsayaw at sasabitan din ng pera at yung pera naman ay ibibigay din sa bagong kasal. At bago ko naman tapusin ang video na to ay shoutout nga pala kay Mel Roldan ng Mindoro, Leones Rolando ng Caloocan City at kay Dayday Gardose ng Mambusaw Capiz. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog dahil uuwi pa nga kami nito ng Maynila. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!